pa po ako, sabi ng aking tatay, binabagyo sila ng pinakamalakas. Mula noon, yung aming kanino-ninuan dito, nagtatanim na sila ng root croppings. Ito mga root croppings na gaya ng gabi at saka tarlang, kahit anong gaano kalakas yung hangin, hindi talaga ito masisira. At saka ito, gagawa rin ito ng gulay. Maaari rin matawag ito ng survival foods kasi ang palwa niya ay kayang ibilad sa araw. Matatago ito ng 2 o 3 buwan, hindi masisira ito ng kanyang palwa. At ito rin ang itinuturo namin sa mga taong nakatira sa malapit sa mga baybayin dagat, kasi kapag magtatanim ka dito ng mga matataas, baka masisira lamang ng hangin. Pero hindi kasi dinadaanan ito ng bagyo itong aming munisipyo, kasi pambihira lang dadaan dito, kagaya ng malakas na hangin na Pablo, slight lang ito dumaan dito, at saka yung mga iba pang mga bagyo. Pero itong normally, itong mga habagat, yearly dumarating ito ng tag 2 buwan. Yun nga ang ina-advantage namin sa mga taong hanap buhay ay dagat, na kapag wala silang income sa dagat, nakaprodukto sila ng root croppings, itong mga halamang ugat. Kasi ito rin tinitingnan natin, mamaya mamamalaki na ang mga alon ng dagat kasi habagat. Kapag wala kang tanim, ayun na nga, ay parang magugutuman ng pamilya. Pero kapag mayroon kang tanim at saka na-orient ito sa mga ibang mga tao, ibang mga bayan at saka ibang mga barangay, parang pagka July, June at saka August, hindi naman problema, kasi September at saka November, December hanggang January, February, may tanim na ang mga tao dito. May tanim na. Yun na nga ang advantage na sinasabi namin sa mga ibang mga magsasaka, na bawat buwan ay hinahanda natin ating sarili upang ang saguna ay hindi natin maiwasan. Mayroon tayong makukuha kaagad-agad. May pananim tayo at saka may mga pagkain tayo ng halamang ugat, na yun ang pinopromote natin sa ating mga cluster, na sana pagbigyan nila ang pansin ang ibang kagaya namin na nagpo-promote ng kahalagahan sa pag-organiko. Yun lang po, sir.